Sa ating buhay, minsan ay hindi natin inaasahan na manggagaling ang tulong sa mga taong hindi mo pa lubos na kilala. Magandang araw, Sir Eric. Isa po ako sa masugid ninyong tagapakinig. Sana po mapili nyo ang kwento ng aking ipinadala. Nais ko ibahagi sa inyo ang kwento ng aking karanasan. Ako nga pala si Lito, na tubong kapis at gumagawa ng longganisa na aking pinagkakakitaan. Marami nga ang nagsasabi na ang lugar daw namin ay pugad ng mga aswang. Hindi ko naman ito maitatanggi dahil isa ako sa mga nakakita ng aswang. Noong una ay hindi ako naniniwala na ang lugar namin ay pugad ng aswang. Ngunit alam ko rin naman na ito ay maaaring may katotohanan. Dahil marami nang kwento na nakakita sila ng aswang. Ang ilan pa nga dito ay kwento mismo ng aking mga kakilala at kaibigan. At dumating nga ang panahon na ako na ang nakaranas na makaharap ang mga aswang. Mabuti na lang ay mabuting tao ang tumulong sa akin. Isang gabi ay nagtungo ako sa kadalasan kong binibilhan ng baboy na aking ginagamit sa paggawa ng longganisa. Gabi na nang malaman ko na naubusan na pala kami ng karning baboy sa aming fridge. Agad naman akong nagtungo sa kakilala ko na nagbibenta ng baboy. Ilang sandali lang din ay nakarating na agad ako sa bahay nito. Sarado na ito at parang nagpapahinga na. Babalik na lang sana ako sa kinabukasan kaya lang naalala ko na naihanda ko na pala ang iba pang mga ingredients ng longganisa. At sa dami ng orders sa amin, nahihiya man ay kumatok na ako sa pinto nito. Ilang sandali lang din ay lumabas na ang supplier ko ng karne ng baboy. Nagulat pa nga ito nang makita ako na nasa harap ng kanyang pinto. Inaya pa nga sana ako nitong magkape. Pero tumanggi ako dahil nagmamadali akong makahanap ng karne ng baboy. Napabuntong hininga naman ako nang sabihin nito na hindi niya ako mabibigyan ng baboy ngayon dahil wala daw itong stock at wala na ang kanilang matadero. Paalis na sana ako nang pigilan ako ng nagtitinda ng baboy at pumasok muna ito sa kanyang bahay. Nang lumabas ito ay may dala na itong isang bilao na kalamansi. Alam ko naman na ito ay nagtitinda ng baboy at kalamansi. Ngunit hindi naman kalamansi ang aking dinayo. Napakunot naman ang noo ko nang maghiwa ito ng ilang piraso ng kalamansi at inilagay sa isang supot at iniabot sa akin. Nagsalubong na lang ang aking kilay dahil hindi ko naman alam kung saan gagamitin ang mga kalamansi na ito. Sinabihan pa nga ako nito na mag-ingat sa iba pang nagtitinda ng karne ng baboy. Bago naman ako umalis ay nagpasalamat muna ako dito dahil nakaabala ako sa kanya. Nakakapagtaka nga at palingon-lingon ito sa paligid at parang natatakot. Nagkibit balikat na lang ako at hindi na ito pinansin at nagpatuloy sa aking paglalakad. Pinoproblema ko naman kung saan ako makakahanap ng karne ng baboy dahil kailangan ko na pala ito ngayong gabi matapos dahil may mga rush order kami ng longganisa. Napakamot na lang ako sa aking batok at inilagay sa bulsa ko ang kalamansi. Hindi ko alam na sa gabi na yon ng kalamansi ang siyang magliligtas sa aking buhay. Nakalayo na ako sa bahay ng tindera ng karne at kalamansi nang biglang may lumapit sa akin na dalawang lalaki at nagulat ako nang alokin ako nito ng karne. Halos magningning naman ang mata ko nang marinig na may iba pang nagtitinda ng karne sa kabilang baryo. Bigla ko namang naalala ang binilin ng aking suki na tindera ng karne. Nagbilin kasi ito na mag-ingat ako sa pagbili ng ibang karne at lalo na daw ngayong gabi.
Nagdalawang isip naman ako kung kakagat ba ako sa offer ng dalawang lalaki. Nang mapansin naman nila na para akong nagdududa, ay bigla itong nag-offer ng mababang halaga at may libre daw na isang biik. Hindi na ako nakatiis at sinunggaban ko na ang kanilang inirekomenda. Nagdududa man ay kapit na lang ako sa patalim dahil siguradong malaking tulong ito sa maliit kong business. Sumama na ako sa kanila at habang naglalakad ay parang may kakaibang kinikilos ang isa sa aking kasama. Para ako nitong inaamoy at agad na lumayo sa akin kapag inaamoy niya ang pwesto kung saan ko nilagay ang kalamansi. Napakunot noon na lang ako sa kinikilos nito. Ngunit hindi ko na lang pinansin. Nakita ko pang may ibinulong sa kanyang kasama na nagbago naman ang ekspresyon sa kanyang muka. Nakaramdam naman na ako ng kaba sa kinikilos ng dalawa at bahagya din silang dumistansya sa akin. Ilang minuto din kami na naglalakad nang makarating kami sa kabilang baryo. Napakunot noon na lang ako nang makita na parang lumang mga bahay at may tent na nagtitinda ng karne. Nakakapagtaka nga dahil ang dami pang tao ang nasa labas at parang nagkakasiyahan. Napatigil naman sila nang makita ako at tinitigan ako na parang kakainin ako ng buo. Nakaramdaman naman ako ng takot at kaba. Nang tignan ko ang iba, ay parang kakaiba ang mga suot nito na parang may mga punit. Kinutuban naman ako na parang may kakaiba sa lugar na ito. Unang beses ko pa lang na makapunta sa baryo na ito. Napalingon-lingon ako sa paligid at halos puro karne ng baboy ang binibenta dito at wala akong nakita na gulay o mga manok. Tumigil naman na kami sa harapan ng isang matandang babae na nagtitinda ng karne ng baboy. Nakatitig lang ito sa akin ng masama at agad na kinausap ang dalawang lalaki na nagsama sa akin sa lugar na ito. Nag-uusap pa ang mga ito ng mahina kaya hindi ko naman sila narinig. May mga tao naman na lumalapit sa akin pero bigla din naman lumalayo na parang may nakakahawa akong sakit. Napasandal na lang ako habang hinihintay ang tatlo na asikasuhin ako. Naisipan ko naman na tignan ng mga karne na binibenta nito. Napangiti na lang ako nang makita na magaganda ang karne na kanilang tinitinda. Ilang sandali lang ay bumalik na ang isang lalaki at ang matandang babae. Bigla naman nawala ang lalaking kanina ay inaamoy ako. Napatingin naman ako sa hawak nito na biik. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Kinausap na nga ako ng matandang babae kung magkano lang ang aking babayaran. At dahil unang beses ko pa lang dito na bumili, ay may libre daw ako na isang biik. Nagdududa man dahil sa sobrang mura ng kanilang tinda at may libre pa na biik. Sobrang bait naman pala ng mga tao dito. Nagbayad na nga ako at nilagay na nga sa lalagyan ang aking binili at inilagay sa sako ang biik. Nakakatuwa pa dito ay nag-alok pa ang mga ito na ihatid ako sa aking bahay. Siguradong uulit ako sa pagbili dito ng karne. Hindi ko naman kasi inaasahan na marami akong mabibiling karne ngayong araw. Hindi ko naman maiwasan na isipin ng mga benta na aming kikitain. Lalo na ngayon ay mas kailangan kong kumita dahil malapit na rin manganak ang aking asawa. Sumakay na ako sa jeep at inilagay ang mga karne at ang biik sa loob. Umupo naman ako sa tabi ng driver. Inaabutan ko pa nga ito ng 100 bilang pasasalamat sa pagturo sa akin na bilihan ng karne. Patuloy naman lang ito na tumanggi sa aking alok.
Napangiti na lang ako at iniisip na sobrang babait ng mga tao sa baryo na ito. Nang napatingin naman ako sa salamin, ay nakita ko ang mga tao na sumusunod sa aming sinasakyan na jeep. Napakunot naman ako ng noo nang maramdaman na parang ang bagal ng aming takbo at palapit na ng palapit ang iba sa akin. Halos nasa 5 ata ang humahabol sa aming sinasakyan. Hindi ko alam kung mabagal ba ang pagpapatakbo namin o sadyang mabilis lang ang mga ito na tumakbo. Agad ko naman na sinabi ito sa driver, pero ngumisi lang ito at parang hindi narinig ang aking sinasabi. Nagtataka naman ako at muling tumingin sa salamin. Ngunit bigla na lang nawala ang mga tao na humahabol sa amin. Napakunot na lang ako ng noo dahil sigurado akong may humahabol sa amin kanina. Nakalabas na kami sa kanilang baryo nang magsalita ang driver. "Bakit hindi mo itapon ng kalamansi na nasa iyong bulsa bilang pasasalamat sa amin?" Wika nito at parang may kakaibang ngiti sa kanyang labi. Bigla ko namang kinapa ang plastik na may lamang kalamansi sa aking bulsa at napakunot na inilabas ito. Bakit naman kailangan ko tong itapon? Hindi ko naman sinasadya na mapiga ang kalamansi at napapreno naman ng driver. Galit na galit itong lumingon sa akin at may narinig naman ako na kalabog sa bubong ng jeep. Naalarma naman ako dahil may nararamdaman akong masama. Muli ko namang ibinalik ang plastik na may kalamansi sa aking bulsa. Kumuha naman ako ng ilang piraso at piniga sa aking kamay. Napatakip naman ng ilong ang lalaki at parang nasasaktan. Bigla ko naman naalala ang kwento ng aking kaibigan na nakakita na raw ng aswang. Ayon sa kanya, ang kalamansi ay mainam din na panlaban at pangontra sa aswang. Muli kong piniga ang kalamansi at bigla na lang tumalo ng driver at nagpalit ng anyo. Nanlaki naman ang mga mata ko at mabilis kong hinawakan ng manabela at mabilis na pinatakbo ang jeep. Nang tignan ko naman ang salamin ay nakita ko na may 6 na mga halimaw ang humahabol sa akin. Mabilis kumilos ang mga ito at mas binilisan ko rin ang pagmamaneho. Sobrang-sobra na ang kaba na aking nararamdaman at hindi ko mapigilan na lumingon sa mga halimaw na humahabol sa akin. Napadasal na lang ako nang biglang may umakyat sa bubong. Agad naman akong nagpreno kaya tumalsik ang mga ito palayo. Mabilis lang ang pagmamaneho ko nang may makita ako na nag-iikot na mga barangay. Sigurado na nag-iikot ang mga ito upang manghuli ng pakalat-kalat sa daan. Iniisip ko sana humingi ng tulong ngunit hindi ko na magawa pa na tumigil ako dahil hindi pa rin tumigil ang mga halimaw na ito sa paghabol sa akin. Nang malapit naman na ako sa mga barangay na nag-iikot ay pinilit pa sana nila akong patigilin pero agad ko na lang silang nilampasan. Narinig ko pa nga ang mga pagtawag nila sa akin. Napatingin naman ako sa salamin at nakita na inatake ang mga ito ng aswang. Napadabog na lang ako dahil hindi na sila nagawa pang iligtas. Hindi ko maiwasan na magalit sa aking sarili. Kung hindi lang sana ako nagpumilit na pumunta sa lugar na yon, ay hindi mangyayari ang ganito. Inuna ko pa kasi ang pera. Ngayon ay nasa panganib ako. Kailangan kong mabuhay para sa magiging anak ko. Nang tumingin ako sa salamin ay may humahabol pa rin sa akin at malayo-layo na ito sa akin. Bigla ko namang natanaw ang bahay ng suki ko na nagtitinda ng karne at kalamansi. Ngayon ay hindi ako maaaring dumiretso sa aming bahay dahil malalagay din ang mag-ina ko sa panganib. Naisipan ko naman humingi ng tulong sa ginang.
dahil sa tingin ko ay maalam ito sa mga humahabol sa akin. Nagmamadali akong pumasok sa jeep at kinuha ang sako na aking pinamili at ang biik. Kumatok ako sa bahay ng babae at malakas na humingi ng tulong. Mabilis naman itong nagbukas ng pinto at parang inaasahan nito na dadating ako. Nang makapasok na ako sa bahay nito, ay agad siyang kumuha ng asin at bawang. Iniabot niya rin sa akin ng bawang at asin at sinabi na magsaboy ako sa pintuan at maglagay sa mga bintana. Agad ko naman binitawan ang hawak kong sako at sumunod sa utos ng babae. Mabuti na lang at wala pa ang mga humahabol sa akin. Habang patuloy ako sa paglalagay ng asin at bawang, ay patuloy naman ito na naghihiwa ng kalamansi. Bigla naman kaming nakarinig ng angil sa loob ng sako. Napatigil kami sa aming ginagawa at nagkatinginan. Dahan-dahan akong lumapit sa sako at nagulat ako nang sunggaban ako ng halimaw at wala na ang biik kanina. Agad ko naman hinarangan ng mga atake nito at agad din naman akong tinulungan ng babae. Binato niya ng asin ang halimaw at para itong nasasaktan at sinubo pa nito ang bawang sa bibig nito. Hinihingal naman ako na tumayo at natataranta na tinanong kung ano ba itong mga humahabol sa akin. Unti-unti rin na parang natunaw ang katawan nito na parang naging abo. Aswang ang mga yan. Hindi sila titigil hanggat hindi ka nila napapatay. Lalo na ngayon ay napatay natin ang isa sa kalahi nila. Saad nito at bumalik na sa ginagawa nito na paghihiwa ng mga kalamansi. Hindi man makapaniwala ay muli kong dinampot ang asin at bawang at siniguro ko na nalagyan ko lahat ng asin at bawang. Natataranta na napaupo na lang ako at hindi ko alam kung aabutin pa ba ako ng umaga. Ang babae naman ay parang hindi kinakabahan sa pwedeng mangyari. Kalmado lang ito na naghihiwa ng kalamansi at parang sanay na makaharap ng mga aswang. Nang matapos naman ito na maghiwa ng kalamansi, ay tumayo ito at may kinuha sa kusina. Nagulat ako nang lumabas ito na may hawak na itak at buntot ng pagi. Iniabot nito sa akin ang buntot ng pagi at matapang naman nito na hinawakan ng kanyang itak. Hindi naman ako makapaniwala na nangyayari ito sa akin ngayon. Mabuti na lang talaga at tinulungan ako ng ginang. Hindi ko inaasahan na dito pa ako makakahingi ng tulong. Kahit alam niya na maaari rin siyang malagay sa panganib. Hindi ko naman mapigilan ng mapaluha dahil sa pasasalamat sa ginang. Tumango na lang ito at umupo sa sopa habang hawak ang kanyang itak. Nagsimula na rin itong magdasal at bigla na lang may tumawag sa ginang na mula sa labas. Nataranta naman ako at hindi alam ang gagawin. Tumayo ito at pinuksan ng kaunti ang pinto. Nagulat naman ito nang parang may nakita na pamilyar na tao sa labas. Balak sana nito lumabas ngunit nakita ko na sumenyas ang lalaki na nasa labas na wag itong palabasin. Hinawakan ko ang ginang sa braso upang pigilan ito na lumabas. Napaluha na lang ang matanda at pilit na kumakawala. Mabilis ko siyang hinila papasok sa loob nang makita ko ang mga papalapit na aswang. Tatakbo pa sana ang lalaki palapit sa amin nang bigla na lang ito na sakmalin ng isa sa mga aswang. Napanganga na lang ako nang tumalsik sa mukha ko at damit ko ang dugo ng lalaki na pinagsasaluhan na ng mga aswang. Napamura na lang ako at iwinasiwas ang buntot pagi. Inambahan din ako ng aswang na susugurin. Ngunit nang umapak ito sa asin, ay agad itong nasaktan.
Kitang-kita sa mata nito ang galit at pilit akong iniaabot. Umiiwas naman ako at agad naman lumabas ang ginang, dala ang asin at isinaboy sa mga aswang. Seryoso na ang mata ng ginang at anumang oras ay handa na ito na pumatay ng aswang. Napanganga na lang ako sa tapang nito na ipinapakita. Napadiin na lang ang hawak ko sa buntot pagi at hinanda ko na rin ang aking sarili. Hindi pa ako handang mamatay at handa akong pumatay ng aswang para makasama lang ang aking pamilya. Nakatayo lang ang mga aswang sa harap ng pinto ng bahay at biglang hinanap ng driver kanina ang kasama nito na lalaki. Napag-alaman ko na sila pala ay isang buong pamilya at ang lalaki na namatay sa loob ang bunso nilang kapatid. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at tumawa pa ako ng malakas nang makita ang mga galit na mukha ng mga ito. Nasisiraan na ata ako ng bait dahil nagawa ko pang tumawa sa mga oras na ito. Kung kailan marami na akong nakita na namatay ng dahil sa akin. Tinapik naman ako ng ginang sa aking braso at inaya na ulit ako nito na pumasok ulit sa kanyang bahay. Nang maisara na namin ang pinto, ay agad naman na nagbanta ang mga aswang na pagbabayaran namin ang pagpatay sa kanilang kalahi. Agad naman akong sumilip sa bintana at nakita ko na tuluyan nang nagbago ang mga anyo nila. Parang naging anyong mabangis na hayop ang nakita ko sa labas. Nakaramdam naman ako ng takot at napaurong. Ngayon lang ako nakakita ng mga ganitong itsura at talaga namang nakakatakot. Naupo lang ang ginang at naghagis ng kalamansi sa labas. Nakita ko naman kung paano sila lumayo sa kalamansi at asin. Laking pasasalamat ko talaga sa ginang na napagtanto na kaya ako binigyan nito ng kalamansi ay upang iligtas sa mga aswang. Inoobserbahan ko naman sa bintana ang mga kinikilos ng aswang at nagulat ako nang sinubukan na banggain ng mga aswang ang dingding ng bahay. Nagdulot naman ito na malaglag ang mga nilagay namin na asin at bawang. Napakunot lang ang noo ko at hindi maintindihan ang nais nila na gawin. Bigla naman dumating sa tabi ko ang ginang at nagbato ulit ng kalamansi sa paligid. Naintindihan ko nais nilang makagawa ng kanilang maaaring pasukan. Nagpunta naman ako sa ibang bintana at ginaya ang ginagawa ng ginang. Naghahagis din ako ng asin at kalamansi kung nasaan ang aswang. Mabilis kumilos ang mga ito at madalas na naiiwasan ang aking mga atake. Ang isa pa ay parang inaasar ako habang nilalapit at nilalayo ang mukha nito sa bintana. Bigla naman akong nakaramdam ng inis dahil sa ginagawa nito at hihilain ko sana ang mukha nito nang bigla akong pigilan ng ginang. Pinag-iingat ako nito sa laway ng aswang dahil maaari daw itong makapanghawa ng normal na tao. Napadiin na lang ang hawak ko sa buntot ng pagi at napatingin sa orasan. Napabuntong hininga ako nang makita na 3:00 pa lang ng madaling araw at halos ilang oras na pala kaming sinasalakay ng mga aswang na yon. Napasabunot na lang ako sa aking buhok at nakaramdam ng pag-aalala. Siguradong naghihintay ang aking asawa na umuwi ako sa aming bahay. Nagulat kami nang bigla na lang may kumalabog sa bubong at nakarinig kami ng malakas na palahaw. Napatingin ako sa ginang at nakita ko itong ngumisi at nakatitig lang sa labasan. Napatayo naman ako at agad na tinanong ang nangyari. Nagulat naman ako nang sabihin nito na puno ng asin ang kanyang bubong. Napabilib naman ako sa ginang dahil handang-handa ito na harapin ang mga aswang. Hindi katulad ko na parang
nagtatago lang sa likod ng ginang. Kahit ako naman talaga ang may kasalanan kung bakit kami inaatake ng mga aswang. Napabuntong hininga na lang ako at humingi ng paumanhin sa ginang dahil nadamay pa ito sa aking problema. Pinatahimik lang ako nito at sinabi na hindi ito ang tamang oras na sisisihin ko ang aking sarili. Sinabi pa nito na kailangan namin abutin ng liwanag upang tuluyan na maging ligtas sa mga aswang. At doon naman ay naramdaman ko ang paglakas ng aking loob. Ilang oras na lang din naman ay nag-uumaga na at matatapos na ang problema namin sa mga aswang. At hindi ako papayag na masasayang ang pagsasakripisyo at pagtulong ng ibang tao. Nang tignan ko ang mga aswang na nasa labas, ay naging 3 na lang ito. Siguradong ang 3 ay ang nagpunta sa bubong ng bahay. Binuksan ko naman ang pinto at inaasarang 3 na lumapit. Halata naman sa mga ito ang galit at gustong-gusto na akong sakmalin. Nang mapagod na akong asarin ng mga ito, ay bumalik na ako sa loob. Wala naman kasing kumagat sa aking plano na mas palapitin ng mga ito sa akin. Hindi ko akalain na matatalino pala ang mga aswang. Bigla ko naman naalala ang baryo kung saan sila galing. Napatakip na lang ako sa aking bibig at napagtanto ko na ang pinuntahan ko pala kanina ay siguradong pugad ng mga aswang. Ilang oras na lang ay malapit na sumikat ang araw at nakaramdam naman ako na makakaligtas na kami sa kamay ng mga aswang. Bigla na lang umalulong ang 3 at parang nagtatawag pa ng kanilang kalahi. Nakita ko naman ang pag-alala sa mukha ng ginang at mabilis na nagtungo sa likuran ng kanyang bahay. Sumunod naman ako dito at nakita ko ang nakalatag na asin sa lupa. Nagmamadali itong dumakot ng maraming asin at iniabot sa akin. Halata sa ginang ang pagkataranta habang dinadagdagan ng asin na nasa labas ng pinto at mga salamin. Bigla rin akong nakaramdam ng kaba nang makita ang pagmamadali nito. Kung kanina lang ay kalmado ito, ngayon ay naging aligaga na. Nang silipin ko ulit ang 3, ay binigyan nila ako ng nakakalokong ngiti na parang may pinaplano. Halos nakakalat na nga sa buong bahay ang asin at bawang. Hindi ko na natiis na magtanong. Bigla na lang kasing ganito ang kinilos ng ginang na parang natatakot sa sunod na mangyayari. Napabuntong hininga naman ito at nagsimula ng magpaliwanag. Pati ako ay nakaramdam na rin ng kaba sa kaligtasan naming dalawa. Muli akong sumilip at hindi nga nagkamali ang ginang na ang dahilan na pag-alulong ng mga ito ay upang tawagin ang kanilang mga kalahi. Napamura na lang ako nang makita ang dami ng papalapit na mga aswang. Normal pa ang mga anyo nito, ngunit hindi ako maaaring magkamali na nakita ko ito sa baryo na aking pinuntahan kanina. Ang matandang babae na binilihan ko ng karne ay ang nasa unahan ng mga ito na parang ito ang kanilang pinuno. Ang ginang ay mariin na hinawakan ng kanyang itak at tumapat sa pinto. Naiwan naman ako na nagmamasid sa bintana at nakita ko na lang na nag-uusap na ang mga aswang sa labas. Nagulat naman ako sa sunod na nangyari. Ang matandang babae ay may kung anong iniluwa na hindi ko naman makita. Halos pag-agawan pa ng mga aswang ito at isa-isa na silang nagpalit ng anyo. Kakaiba ang anyo nito kanina at mas lalong nakakatakot ang anyo ng mga ito. Naiwan na lang ako na nakatulala habang nakatingin kung paano ang mga ito ay nagbago ng anyo. Naramdaman ko pa nga ang panginginig ng tuhod ko sa takot. Nang lingunin ko nga ang ginang, ay halata din dito na siya ay tensyonado. Muli akong nagmasid sa labas
At halos hindi ko na mabilang ang dami ng aswang na nasa labas. At hindi ko alam kung aabot pa ba kami ng umaga. Napalunok naman ako ng laway nang magsalubong ang mata namin ng pinakapinuno ng aswang. Unti-unti na rin itong nagbago ng anyo. Kung nakakatakot na ang iba, ay mas doble na nakakatakot ang anyo nito. Hindi ko maiwasan na mapalingon sa orasan. Halos 1 oras pa bago tuluyan na mag-umaga. Nagsimula na rin ang pinuno ng mga aswang na utusan ng iba na sumugod sa aming pinagtataguan. At ang ginang naman ay kinuha ang kalamansi at pinahid sa kanyang itak at nakatayo lang sa pinto. Parang inaasahan na nito na mapapasok na kami ng mga aswang. Huminga ako ng malalim at matapang na hinawakan ng buntot ng pagi at naghanda na rin na lumaban. Kung ang ginang nga ay handang lumaban ay ganoon din ako. Mamatay man ako ay namamatay akong lumalaban. Nagtanguhan kami ng ginang at naging seryoso. Narinig ko pa ang mga kalabog dahil binubunggo ng aswang ang dingding. Napapansin ko lang na mas malakas ang mga ito kumpara sa mga aswang na aming kinaharap. Narinig ko pa ang mga kalabog ng mga nabasag na bintana na nalaglag ang mga bubog sa sahig. Hindi naman tuluyan na nakapasok ang mga ito dahil tumatalab pa rin sa kanila ang asin at bawang. Mabilis ako na nagtungo sa bintana at hinampas ang mga aswang na nagpupumilit na pumasok. Napansin ko na mas mainam na panlaban ang hawak ko na buntot ng pagi. Naging malaki kasi ang pinsala sa mga aswang na ito. Hindi naman ako tumigil na harangan ng bintana. Nagkatinginan kami ng ginang na marinig namin ang pagbunggo sa pintuan. Agad akong nakipagpalit ng pwesto sa ginang. Nakita ko naman na umaangat na ang tornilyo ng pinto at ilang sandali na lang ay mabubuksan na ito. Sadyang napakalakas ng mga ito kumpara sa kaninang mga aswang. Matapang kong hinawakan ng buntot ng pagi at mabilis naman akong umalis sa aking pwesto nang lumipad ang pintuan patungo sa aking pwesto. Ang ginang ay marami na ring napatay na mga aswang at hindi ko naman hahayaan na siya lang ang lumaban. Mabilis akong kumilos at hinampas ng maraming beses ang katawan ng aswang. Magagamit ko na ang pagiging basag ulo ko nung kabataan. Ngunit hindi ko inaasahan na sa paglaban pala sa mga aswang. Sunod-sunod na rin ang pumasok sa bahay ng ginang at magkatabi na kami nito na lumalaban. Nakakaramdam na rin ako ng hingal at pagod pero parang hindi pa rin nauubos itong mga aswang. Punong-puno na nga ako ng dugo ng mga aswang na aming napatay. Napahiyaw ako nang nakalmot ako sa aking tiyan. Napaurong muna ako at hinawakan ang aking sugat. Mabuti na lang at hindi ganoon kalalim. Nilingon ako ng ginang at halatang nag-alala ito. Tinanguhan ko lang ito at bumalik na sa tabi nito upang makipaglaban sa mga aswang. Napaatras kami ng ginang dahil sabay-sabay na sumugod sa amin ang mga natitirang aswang. Samantalang ang pinakapinuno nila ay pinapanood lang kami. Halos may 5 aswang na ang nasa loob ng bahay at dahan-dahan naman kaming naglakad ng ginang papunta sa likod bahay. Inihahampas ko rin ang buntot ng pagi upang hindi kami malapitan ng mga ito. Nagmamadali naman ang ginang na binuksan ang pinto at kasabay din nito ang pagsugod sa amin ng mga aswang. Mabuti na lang at nakadapa kaming dalawa ng ginang. Ramdam ko naman ang paghapdi ng aking sugat. Nakagat ko na lang ang labi ko at agad na dumakot ng asin at hinagis sa mga aswang. Kasabay ng paghampas ko ng buntot ng pagi sa kanilang katawan.
Hingal na ako at iniinda ko na rin ang aking sugat sa aking tiyan. Inalalayan naman ako ng ginang na tumayo. Mabuti na lang at may asinan sa likod ng kanyang bahay. Unti-unti ko na ring nakikita na malapit ng magliwanag ang kalangitan. Napangiti pa nga ako dahil akala ko ay ligtas na kami. Biglang dumating ang pinakapinuno sa likod bahay, kasama ang iba pang mga aswang. Ang kaibahan lang ay nakalipad ang mga ito. Agad namang kaming napayuko nang sinugod kami nito. Mahihirapan kami na kalabanin ito dahil mas mabilis itong kumilos at nakakalipad. Nakayuko na lang kami dahil hindi ito sumusuko na makuha kami. Nag-iisip naman ako kung paano ko ba maiiwasan ang aswang na ito. Nakakaramdam na ako ng panghihina dahil marami na rin ang dugo na nawawala sa akin dahil sa aking sugat sa tiyan. Akala ko ay mababaw lang ang kalmot ngunit kanina lang ay nagdugo ito. Napabuntong hininga ako at muling dumakot ng asin at hinagis sa ere. Natamaan naman ang pinakapinuno ng aswang at napasigaw. Tumayo lang ako at hinintay na sugurin ako nito. Napangisi na lang ako at hindi nagkamali na padalos-dalos itong susugod. Nang malapit na ito ay biglang sumulpot sa likuran ko ang ginang at binato ang asin sa mukha nito. At bago pa man ito makalayo ay isinabit ko ang buntot ng pagi sa kanyang paa. Galit na galit ito at pilit na kumakawala, kaya marahas ko siyang hinila pabagsak sa asin. Halos parang nasusunog na ang katawan nito habang gumugulong sa asinan. Napaluhod naman ako sa sobrang pagod at napansin ko naman na ang iba pang mga aswang na natitira ay parang unti-unti na rin na nasusunog ang kanilang katawan. Kailangan lang pala matalo ang pinakapinuno nila para matalo rin sila. Napaupo na lang din ang ginang sa asinan. Siguradong napagod din ito at ngayon ang dami pang kailangang ayusin sa kanyang bahay. Napatingala na lang ako sa kalangitan at unti-unti nang sumisikat ang liwanag. At tuluyan na ngang naglaho ang mga aswang na parang mga abo na kumalat sa hangin. Napangiti na lang ako nang makita ng tuluyan ng sikat ng araw. Napahiga na lang ako sa asinan dahil sa pagod. Hindi ko naman maiwasan na mapatawa. Hindi ko inaasahan na makakaligtas kami at aabutan ng liwanag. Kung hindi dahil sa tulong ng ginang ay siguradong patay na ako ngayon at hindi na aabutan ng kinabukasan. Nang tignan ko ang ginang ay hinahabol din niya ang kanyang hininga. Ilang minuto lang kaming nanatili sa ganoong pwesto at tumayo na kami upang bumalik na sa loob ng bahay ng ginang. Tinulungan pa nga ako nito na tumayo at inalalayan na maglakad. Nang makapasok na kami sa loob ay tumambad sa amin ang mga nakakalat na gamit ng ginang. Napabuntong hininga na lang ito nang makarating kami sa sala dahil mas malala pa ang aming maabutan. Basag ang mga bintana at sira ang pinto. Siguradong matatagalan kaming ayusin ito. Kumuha naman ang ginang ng mga panggamot sa aking sugat. Sobrang napakabuti ng ginang at hindi ko inaasahan na papatuloyin ako nito sa kanyang bahay kahit alam niyang malalagay din siya sa panganib. Hindi ito nagdalawang isip na tumulong. Nang magamot na nito ang aking sugat, ay hinayaan muna ako nito na umuwi sa aking pamilya. Sinabi niya na baka nag-aalala na ang aking asawa. Bago naman ako umalis ay niyakap ko ang ginang at nagpasalamat sa kanyang tulong. Kinurot naman ako nito sa aking tagiliran at sinermonan na sa susunod ay makinig ako sa mga payo ng nakakatanda. Nagtawanan na lang kaming dalawa at nangako ako na babalik upang ayusin ang kanyang nasira na bahay.
At nang makauwi na ako, ay sinalubong ako ng aking asawa na nag-aalala. Ibinahagi ko naman dito ang nangyari at mahigpit ako nitong niyakap. Makalipas ang ilang araw ay tuluyan na naming naayos ang bahay ng ginang at wala nang ibang tao pa ang nakaalam sa nangyari sa amin sa gabi na yon. Simula ng gabi na yon ay mas naging maingat na ako sa pagbili ng mga karne.